dito, si Marcos ay isang diktador. Bakit natin ito dito? Alam niyo po ba? Kaya ka, wag sana hatangan mo ang aking nilalagyan, sapagkat sa kasama na po kami. Sa lungkot mo ay pinalupag ng Panginoon ang pagsusunod ng ulang sa halika. Parang ginawan, ay pinakawan, alisin ay hindi ko sukat makayan, so kalasaan ng langit. Yan po isang pamamatay tao, isang diktador at isang tuta. Yan lamang po mga kasama. Magandang umaga po sa inyo lahat. Marcos, diktador, tuta! Marcos, diktador, tuta! Maraming salamat kay Carolyn Del Rosario mula po sa Zelda at mismo siya po ay biktima. Sa punong ito, nais naman po natin tawagin may likas na kalaman, maging sa tanawin at mga kabututan. Yun ay sabana sa pangalaman, ating ilang bayan sa ulong silangan. Kaya isang kami ang kayuhan, ating kayanin ay langit ng buhay. Ang naging kanasa sa sariling bayan. Bansang Pilipinas, Pilipinas, silangan. Dito ay sagana, may likas na kayamanan. Ay alawin at magkakapit. Yun ay sabana sa pangalaman.
iligtas ang ating pangisdaan, ang ating mga mangingisda sa mga kontra at na mga batas sa mamayang Pilipino at ligtas ng mga imperialistang bansa. Aral na Panginoon at hiyap ng at sa gitna ng kahirap ay alunod kasiyahan sa lalim ng silungan ay may pusong nagdaragdag ang lahat na kaya mo Dailimita na lamang sa napakapaiksik o napakaliit na pangisdaan ang katulad naming mga maliliit na pangisda habang malaya na namamalakaya ang mga commercial fishing vessel na mga dayuhan at lokal at ganun din po dito nagsimula ang malawakang aquakultura sa pangisdaan ng ating bansa. Dati sa batas na ito ng municipal na pangisdaan lamang ng mga maliit na pangisdaan mula sa hanggang itong sa mga maliit na ang mga presidente ay katulad ni Presidente Dictador Marcos
ang katangian at kumakatawan ng mga nag-aaring ori sa ating bayan ay pinagpatuloy lamang sa RA 8550 o yung Fisheries Code of 1998 na pinapayagan na muli ng 25 years ang fiscal lease agreement at renewable for another 25 years. At hindi lang po nagkasya sa fiscal lease agreement, ipinasok pa po ang portion lease agreement na kung saan ito yung ginagamit ng mga developer sa iba't ibang dami ng Supreme Court na dapat umabor sa desisyon ng sa interes ng nakakaraming mamayan na dapat ay huwag payagan si Marcos na ilibing sa libingan ng mga bayani ay dapat bangat at dapat panagulis sa kanyang kasalanan sa mga pagkakawala ng mga mamayan at maiging ay doon sa sambayan ng Pilipino. Kaya mula po sa Nagmaming World Day at sa pamalamayang Pilipino,
munisipyo sa may Cartilla. Nandun po, nakaukit ang lahat ng mga pangalan ng mga biktima noong panahon ng Marcelo. At kahit po sa bantawid ng mga bayani sa Quezon City, nakaukit po yung mga pangalan ng mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Mga kababayan, talakan po ng mga naging biktima ng Marcelo ay mga kabataan. Halos isang henerasyon po ng mga kabataan.